Eto na nga mga tol, no? Mula rito sa GMA Integrated mga tol, nagbalik ang monster ship ng China Coast Guard. Pero yan ay hinarap at pinigilan ng BRP Teresa Magbanwa. Ang sabi nga mga tol, lumapit daw itong monster ship ng China ng 97 nautical miles, no, mula sa dalampasigan ng Zambales. Well, anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to mula rito sa GMA Integrated News mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagbalik sa dagat malapit sa Zambales ang monster ship ng China Coast Guard. Pero hinarap ito at pinigilan ng ating BRP Teresa Magbanwa para hindi makalapit habang nasa West Philippine Sea. Nakatutok si Darlene Kai. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Tagpo ito kahapon ng i-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa na isa sa pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard, ang monster ship ng China Coast Guard na Vessel 5901. Ayon sa PCG, ipinadala ng China ang monster ship matapos maitaboy ng ating mga barko ang isa pang barko ng CCG na Vessel 3304 na January 4 pa nagsimulang lumapit sa Zambales. Nasa 97 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales ang monster ship nang habulin ito ng BRP Teresa Magbanwa at pigilang makalapit pa. Ganyan kaangas mga tol ang ating mga PCG. Kulang lang talaga sila sa equipment kulang lang talaga sila sa assets mga tol. Pero kung pagdating sa tapang ang pag-uusapan natin mga tol, kahit halimaw ka pa, talagang haharapin ka nitong mga to. Lumalabas daw sa pag-aaral ng PCG sa satellite imagery at grid coordinates na layunin daw ng China Coast Guard na maging normal ang ganitong klase ng deployment sa itinuturing nilang fourth dash line. Tingnan nyo mga tol bago natin ipagpatuloy itong fourth dash line. Ito yung Pilipinas mga tol. Yan ito yung Pilipinas. Etong kulay pulang to, ito yung sinasakop mga tol ng China. Kung di ba naman, kahit ipakita mo to mga tol sa mga elementary, makikita mo, ay, ganyang kalaki ang sinasakop nila, 'di ba? Parang napakaramot naman yan, napakadamot naman yan. Itong kulay pulang to Tapos mga tol, ito yung natin, exclusive economic zone natin. Ito yung kabuuan yan, yung Philippine Sea. Yan. So nandirito mga tol, ito yung China Ayan ang China. Nakikita nyo ba sa mga screen nyo? Ayan yung China. Tingnan nyo naman kung gaano kalayo na yung narating nila mga tol, 'di ba? Kumbaga katabi na ng Pilipinas yan Kayang-kaya ng yakapin ng Pilipinas yung mga tol Pero dahil nga dito sa kulay pulang linyang yan na tinatawag nilang 10 dash line mga tol, yan sinasakop nila mga tol yung kabuuan ng halos 90% o halos 100% na nga ng karagatan ng inaangkin nila mga tol. Tanong, yan ba ay pinapayagan ng international law? Hindi. Hindi nga sang-ayon ng international law dyan Yan ba ay tawag dito pinapahintulutan o sinasang-ayunan ng UNCLOS? United Nations Convention on the Law of the Sea? Hindi rin. Kasi UNCLOS nga ang nagsabi na meron tayong 200 nautical miles Di ba? Ano sabi ng Court of Arbitration? In-arbitrate natin yan. Walang bisa. Yung claim ng China. Imbento nyo lang yan. Ang tanong, kinikilala ba ng China? Paano magkakaroon ng kapayapaan mga tol? Ganyan sila kalapit Di ba? Sa 10 dash line na basihan ng pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ang fourth dash line ng China nasa 60 to 80 nautical miles mula Luzon. 60 to 80 nautical miles mga tol. Biruin mo eto yung iba, Zambales mga tol. Eto na inaangkin na nila mga tol. Ano pang natira sa atin? Eto lang. Eto lang ang atin. Eto lang ang dagat natin. Kaya mahalaga raw na isiwalat ng PCG ang paglabag na ito ng China sa ating teritoryo para raw hindi maging normal ang kanilang iligal na paglalayag at pambubuli. Tama. At dapat bilang mga Pilipino mga tol, dapat alam nyo ring lahat yan.
Diba? Hindi puro tungkol sa politika lang yung alam nyo, kaya tungkol sa mga buhay ng mga artista o mga alam ninyo. Dapat may alam din kayo mga tol tungkol dito sa ating problemang hinaharap dito sa ating karagatan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuna ng reaksyon ng Chinese Embassy. Bago ibinunyag ng PCG ang nangyari kahapon, muling iginiit kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamit ng kapayapaan batay sa rules-based international order. Yun, yung rules-based, 'di ba? International order na dapat lahat nagko-comply para maiwasan natin yung mga sigalot, para maiwasan natin yung mga mga hindi pagkakaintindihan o pwedeng pagmulan nga ng gera. Ang problema mga tol, kahit nga sa isang barangay kapag walang rules-based order kapag walang nagpapatupad ng batas o walang sumusunod sa batas, 'di ba? Away. 'Di ba? Banggaan talaga 'yan. Minsan nga nagkakaano na no? Humahantong na sa madugong labanan na mga pamilya-pamilya, 'di ba? Sinabi niya yan sa harap ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa, mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa Von Donor o tradisyonal na salo-salo sa Malacanang tuwing bagong taon at araw ng kalayaan. Kabilang sa mga dumalo, si Chinese Ambassador Tigas din ang mukha nito, dadalo pa no? Wang Xilian. Tingnan mo yung lakad niya, tingnan mo yung lakad mga tol. Kabilang sa mga dumalo, si Chinese Ambassador Wang Xilian. Our foreign Angas ng lakad no? policy has always been to encourage peace and to foster cooperation, whilst also ensuring that international law is faithfully complied with and permeates all facets of relations amongst nations. For it is only through a rules-based international order that peace and development can be achieved. Ang ginatawa ng Santo Papa sa Pilipinas at di ng diplomatic corps na si Archbishop Charles Brown na nawagan din ng patuloy na pagsusulong sa kapayapaan. The antidote to this state of affairs is not easy, but it certainly involves on the part of all of us a recommitment to truthfulness, balance, and fairness in our statements, and to listening respectfully to the perspectives of people with whom we disagree. Para sa GMA Integrated News, Darlene So mga kapatid, no, nakikita natin yung mga nangyayari dito sa West Philippine Sea na isa sa mga na kailangan talagang tutukan ng ating gobyerno mga tol. Dahil alam nyo na, etong bansang to mga kapatid, etong China, hindi to basta-basta di ba? Napakalaki nito, higante, makapangyarihan. Sila ang may pinakamalaking hukbong pangkaragatan mga tol sa buong mundo. So dahil nga hindi lang natatapos diyan mga tol at patuloy pa silang lumalaki. 'Di ba? Ayon nga sa mga ibang report mga tol nasa 600 na yung mga nuclear arsenal nila, nuclear warheads nila at by 2030 pa mga tol. Inaasahan na magiging 1,000 yan. Wala tayong panlaban doon sa mga yon mga tol. Ni isang submarine nga wala tayo 'Di ba? Wala tayong isang submarine, wala tayong carrier strike group, wala tayong aircraft carrier. 'Di ba? Ang China meron 'yan, mga tol. Tayo wala tayong ganun. Ngayon, paano tayo makikipagtapatan sa kanila? Sagot ba talaga gera? Hindi. Ayaw din naman ng gobyerno natin yan. Ayaw nga ni Ferdinand Marcos yan ni PBBM mga tol At ako bilang Pilipino mga tol, ayoko rin nun syempre. Hindi ko nais na mamuhay ang aking mga anak mga tol sa isang magulong bansa na kung saan nagiging normal na lang o masasanay ka na lang sa tunog ng mga bumabagsak na bomba. Kasi mga tol, nakikita ko yung mga kalagayan ng mga bata. Naaawa ako mismo sa mga mga lugar na may gera katulad halimbawa sa Israel, sa Pakistan mga tol. Nakakaawa yung mga bata doon mga tol. Ayoko mangyari dito sa Pilipinas yun, di ba? Pero hindi nangangahulugan mga kapatid na hayaan na lamang natin sila sa ginagawa nila na pag-angkin sa ating mga teritoryo. Kaya nga tama yung ginagawa ng gobyerno natin, ginagawa ng ating mga PCG na i-expose, ipakita sa buong mundo na etong China nilalabag ang batas o international law, batas ka pa man din pero binabalahura ka lang nito, wala ka bang gagawin para makastigo mo ang China o para mapasunod mo man lang sila sa batas na pinapairal mo o pinapakita natin to sa international community. Wala ba kayong gagawin?
Pinapakita ng Pilipinas sa inyo kung paano maghari-harian itong China at makapangyarihang bansa sila. Yung mga batas na establish na para sundin, kilalanin ng mga bansa para maiwasan yung conflict, binabaliwala lang nila, 'di ba? Yun yung ginagawa ng Pilipinas, mga tol eh. 'Di ba? Expose sila. Expose. Kahit na gumagawa rin sila syempre ng kanilang counter sa atin na binabaliktad nila yung katotohanan. Tayo pinapalabas na nagpo-provoke, tayo pinapalabas na nanghaharas sa kanila at tayo pinapalabas na gumagawa ng mga peking balita, mga tol. Kailangan pa rin natin ipaglaban yun. At kayo naman bilang mga Pilipino, mga tol, dapat aware kayo sa mga bagay na ganyan. Hindi yung pro-China na yung sinusuportahan ninyong politiko, suporta pa rin kayo ng suporta di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.